Hi everyone, there's Ate Ja here at ito ang ating part 2 for our anxiety. Nung time ako guys, ang nagdiagnose sa akin ng doktor ay General Anxiety Disorder or GAD or GAD. Only psychiatrist doctor lang po guys ang pwede mag-diagnose sa inyo kapag may anxiety po kayo ha. Hindi po kasi ito basta-basta. So may mga test pa kasi yan. Kung wala ka namang physically problem or internally problem, let's say kung high blood ka, may problem sa puso, kung lahat naman ang test mo ay normal, possible yan ay dahil sa anxiety or panic attack po yun. So, nung time na yan guys, binigyan ako ng gamot ng doktor ko about 3 to 6 months. Actually, 6 months yon. So, itong gamot, just to give, tawag nito, para lang makorek yung ating chemical imbalance sa ating brain. Kasi, ang nangyari kasi guys, kapag may anxiety ka or panic attack, mali yung connection ng ating utak no sa ating katawan kasi akala ng ating brain nasa ano tayo nasa danger or emergency case no. For example, natutulog ka lang, wala ka namang iniisip, tapos bigla ka lang hindi makahinga, nagpapalpitate, na feeling mo nagkaroon ka ng chest pain na parang akala mo na aatakihin ka na sa puso. So hindi naman no, even wala ka namang iniisip. Kasi akala ng brain natin na may something wrong sa inyo kaya nagkakaroon siya ng signal sa katawan na parang, oy, nag-aksidente si ganito, pero nakahiga ka lang, wala kang iniisip na akala ni brain ay na-aksidente ka, kaya nagbibigay siya ng signal sa katawan mo na ito yung magfi-feedback na pain, which is yung mag-chest pain, sasakit ang katawan, manginginig yung buong katawan mo, hindi ka makahinga. Kasi ito supposed to be ang na-experience mo pang actual emergency talaga. Eh yun nga lang ay nakahiga ka lang naman. Ang ano lang doon ay hindi correct ang signal ng ating brain sa katawan natin. Kaya ito guys, no, papakita ko sa inyo sa aking post. Ito po yung mostly naranasan sa mga taong may anxiety. Kapag may ganito po kayong naramdaman, isa, dalawa, tatlo, or lima, you will be considered may mga anxiety po kayo. But only psychiatrist doctor lang po ang pwede mag-diagnose sa inyo kapag ganito. So most of the cases of mga anxiety or may mga anxiety na ka-experience, ito talaga, hindi ito mawawala. Legit talaga to guys. Ito talaga yun. But 'di ba? Sobrang hirap 'yan, no? Iba na yung iniisip mo. Kaya every time po na inaatake ako ng panic attack ko or yung anxiety ko, kinakausap kong sarili ko guys, sinasabihin na okay ako, wala akong problema, inaatake lang ako nito. So, kailangan gagawa ako ng way. So, what I did is mag-inhale or breathing exercise. No, so merong proper breathing exercise, hindi lang to, hindi yung naghahabol tayo ng hinga guys ha. May proper breathing po ito kung paano. So magpo-post ako ulit ng videos kung paano po sa breathing exercise natin kapag inatake. So kung nakuha natin sa breathing exercise and then kakalma na po tayo yon. Okay? May ganun po yung paraan. So, isa dito ay nakababasa nyo ay insomnia. Yun yung hindi tayo makatulog. Pero on my part guys ay nakatulog ako. May iba naman kasi hindi nakatulog. Ito yung fast heartbeat, which is yes, naka-experience ako niyan. Also chest pain na akala ko ay inaatake na ako sa puso. But then again, it's still normal. Kasi yun nga. And then yung sweating, yun yung pinapawisan ka. Yung wala ka namang inaano dyan or ginagawa, pinapawisan ka lang bigla, no? Ito din guys, totoo to, yung shaking or twitching, ito yung buong katawan mo, my God, hindi siya uncontrollable talaga yan. Hindi mo siya makontrol, bigla lang yan manginginig sa loob and then twitching, no? Which is ang pangit talaga naramdaman to guys. And then, isa pa to yung headache. Ang headache marami. May times din guys, nagsushoot up, tapos magnanamb. Yung parang minsan magnanamb yung mukha mo, na akala mo may stroke ka. Totoo yan guys, may ganun din na experience. Hindi ko alam sa inyo, but yun ang na-experience ko. Yung fatigue, yung pagod. I do experience fatigue na napapagod ako, pero hindi. Bihira lang siya guys. Yung shortness of breath, yes, yun yung palagi sa akin. But kapag ganyan,
ano yan, kinokontrol ko yung hinga ko, nagdi-deep breathing ako, the proper way po na deep breathing. And then digestion problems, yung sa iba, oo, sa akin hindi ko na-experience yun. So yun yan siya guys, at marami pang iba, sobrang marami pang iba. Meron akong fina-follow sa Instagram which is legit talaga lahat-lahat ng mga sinasabi niya. She's from the America. Yun guys, may fina-follow ako. Every time na may mention siya, kaya dati ang ginagawa ko yan guys ay, alam mo, pinag-aralan mo yun eh. Kailangan mo siya aralin mo yung sarili mo kasi sa totoong buhay guys, ikaw lang pwedeng makatulong sa sarili mo, no? The doctors will be there to guide you to advise lang siya kung anong gagawin. But the end of the day is ikaw lang, sarili mo lang talaga. Kaya kausapin mo ang sarili mo. It's normal to talk to yourself sometimes, no? Hindi naman yan nasabihin nila ay ano ka na, no? Na parang baliw ka na or what. Hindi yan. Kausapin mo sarili mo. You convince yourself in a positive way kahit gaano kahirap araw-araw. Kasi kung nakaya ko yan guys, kaya nyo din yun. Hindi siya ganun kadali. But paunti-unti hanggang makilala mo na yung sarili mo, hanggang alam mo na anong gagawin mo every time na inaatake ka ng anxiety mo or panic attack. So next po, ang isang way ko, the best way at naaral ko ang sarili ko. Paano ko i-divert? Ang importante kasi dito is mind over matter. So kailangan maghanap ka ng way para ma-divert mo yung anxiety mo or yung panic attack. Kapag nag-severe na po, yung parang grabe na to yung trigger ng katawan ko or yung ating panic attack, ang best sa akin guys is anything na maasim. Let's say calamansi, anything na maasim, like yan, may suka. Pero pinakapaborito ko yung pinakurat. This is the Bisaya, pero ito po ang pinakarot. Para siyang maasim na maanghang, pero the best talaga yan sa akin. Kasi kung bakit, isang kutsara yan guys. Ito is okay sa mga walang acidic. Kung acidic ka, huwag na lang. Okay? Just go for another way na hindi makapekto po ang inyong acid. Sa akin guys, isang kutsara yan, iinom ako. And then mayat maya, yung magda-divert yung attention. So ibig sabihin, instead nakakabahan ka, dun siya pupunta sa asim. Ay, maasim, maanghang to. So nawala na yung yung panic mo, yung kaba mo. Kasi doon ka na nagsasalita ka na, ang asim, ulit-ulit, hanggang mawala yun. And then what happened yan guys, kasi once inatake ka, parang hindi ka makahinga, mabigat sa dibdib. Kasi natatrap yung hangin sa loob. Kailangan mo siya mapalabas. So once magdighay ka guys, sunod-sunod yung dighay, talagang sobrang sarap ng pakiramdam. Kasi ano na yan, if it feels good, no? Sobrang anggaan. Kasi nga, nadighay ka na. So it's a sign you are okay at you feel better na yan after pagdighay po. Yun yung sa akin na, based yan sa aking experience. At isa pa guys, na pag ayaw mo nang ulitin ito nangyayari, kaya iwasan ang kape, which is mga caffeinated, kape, tsaa, soft drinks, no, tsokolate. At umiiwas na ako manood ng mga balita na makapag-stress sa akin, yung mga patay, saksak, binaril, yan, hindi ka na pwede. At of course, bawalan mong sarili mo manood ng mga horror, mga pananakot, yung yung biglaan, di ba? So, hindi na pwede yun. So, you watch video na matatawa ka, puro funny videos, para lang just to yung sarili mo. Paunti-unti, yun lang yun guys. Tapos, but the best way is yourself na hindi ka makapunta sa sitwasyon na stress. Although hindi natin control ang stress kasi araw-araw may stress, pero you limit. Kung napapansin mo sa isang tao na ay stress ito, ikaw na mismo mag-distance sa tao, lumayo ka. Find the ways na maging positive kahit mahirap. Ngiti, always smile, isip ka ng positive. What I did every time I stress ako, I just pray, breathing, and then manood ako ng para ma-divert lang yung attention ko to positive or funny side po yun, para hindi ako mag-isip ng negative. Yun ang ginagawa ko sa sarili ko. Kaya ayun lang today guys, kung meron pa kayong mga tanongs or questions about anxiety na pwede ko matulong sa inyo or address, just message me para magawa natin ng content at ma-share din sa ating kapwang may mga anxiety din. Ayun lang. Bye! Ingat po!